Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Diyos sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakasundo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Mabuting Balita na pag-aari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Galatia, Kabanata 5, talata 13 hanggang 15 ito po ang mensahe. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang hayop, kayo'y mauubos. Patuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 3. Palalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at mag-ingatan sa paggawa ng mabuti. Pagbuhala mo silang magsalita ng masama kanino man, kailangan sila maunawain, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Tutuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 2, talatang 9 hanggang 10, ito po ang mensahe. Huwag kayong umayon sa tukbo ng mundo nito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapamatili niyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Mag-itunay ang inyong pag-ibig sa kulaman ninyo ang masama. Baka ibigin na mabuti, mag-ibigin kayo na parang tunay na magkakapatid. Patuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 13, talatang 4 hanggang 7 ito ang mensahe. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na nanagini, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang pagbubuhali, hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinagagalak ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata. Ang pagtiwala puno ng pag-asa at tiyatyaga hanggang wakas. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, Kabanatang talatang 50, 8 hanggang 50, ito po ang mensahe. Kapag isinakdal ka sa hukuman, makapag-alis ka sa nagsakdal, habang may panumpa, makakalad ka rin kanya sa hukum at ibigay ka ng hukom sa tanod, at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon ng katindi mo na pagbabayaran ng kahuli-hulihang sentimo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 9, talatang 13, ito po ang mensahe. Umayo kayo at umayo ninyo ang kalulugan nito. Bagang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan na hindi ang banal. Ito po ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos o mensahe niya sa libro ito. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na gabayan ng Diyos sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkakasundo-sundo niya. Nais pong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo kung paano tayo magpapairal ng pagkakasundo-sundo at kaayusan. Yan. Para umiral yung kaayusan at pagkakasundo-sundo natin sa pamumuhay na ito, kailangan tayo ay nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng isang mabuting kalooban gaya ng ating banal na Panginoon Diyos. Mabuting na kalooban o mayroon tayong pusong mayroong pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Ngayon, dapat tayo ay matanggal na yung ating makalaman na pagnanasa o yung ating makasanlibutan na pamumuhay na tayo ay mahilig sa kapangyarihan, mahilig tayo sa material na bagay, pera, mga bagay na ganyan. So tayo dapat ay mawala na yung mga sinlibutan na pamumuhay na yan. Bagkos ay makapamuhay tayo ng maka-espiritual o tayo ay mayroong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapwa. Sa gayon, maiiwasan natin yung paggawa ng hindi mabuti. So, yung nakatetempt sa atin ay maiiwasan natin kung ang ating behavior, yan ang nais natin banal na Panginoon Diyos, tayo ay mabago ang ating pag-uugali.
pag-ugali na tayo ay hindi gagawa ng masama. Ngayon, para hindi tayo makagawa ng masama, pangunahin yan, tatanggalin natin yung makapitan ng laman. Para tayo ay hindi makabab sa batas o tayo ay may kaya sa masama. At tayo ay makapagpairal ng pagmamahal at may pag-ibig sa ating puso. Ngayon, kung tayo ay magpapairal ng pag-ibig sa ating puso, so susunod natin ang aral na ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. At huwag mo kang gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyong sarili. Kung mayroon kang pagmamahal sa iyong puso. At maiiwasan natin na tayo ay maglabanan. Maiiwasan natin na tayo ay mag-away. Sa gayon, ay maiiwasan natin na tayo ay magkaubusan at magkamatayan. Kung tayo ay maglalabanan at magpapatayan, mag-aaway, kung tayo ay lalabag, kung tayo ay gagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa-tao. Partikular na yan, na ang paggawa ng hindi mabuti sa ating kapwa-tao na atin silang awayin, atin silang gawa ng masama. Diba? So, yung pagpatay ng tao, yung hindi mabuting yan, kaya ka papatay ng tao dahil sa ibang mga masamang interes mo, o dahil sa hindi magandang pag-iisip mo sa kapwa-tao, pinapatay mo sila. So, may iwasan mo ang mga bagay na yan kung ikaw ay mayroong pagmamalasakit at pagmamahal sa iyong kapwa-tao. So, mayroon ka pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Kung may pagmamalasakit, pagmamahal ka, hindi mo papatay yung kapwa mo, hindi mo gagawa ng masama. Sa gayon, tayo ay umihiral yung kapayapaan. At sinasabi natin mga ng Panginoon Diyos, sumunod tayo doon sa kapamahalaan. Pag matulunod ng mga kapamahalaan na ginawa ng ating banal na Panginoon. Masusunod natin yan, maiwasan natin yung paglabag sa batas. So ngayon ay legally, yan yung may force, no, na ginawa ng Diyos. So kapag naiwasan natin yung paglabag sa batas, naiwasan yung kaguluhan. Kasi kapag lumabag ka sa batas, syempre enforce ka. Kung sa kapwa-tao natin, kaguluhan din. Aba, nagawa mo ng masama yung isa, pinagtangkaan mo, maaaring lumaban, mag-away kayo, magkagulo kayo, lalo na, di ba? Gulo, kung mag-isip ka ng either lumaban siya o hindi. Yung pamahalaan, i-enforce ka, so magkakagulo, di ba? So kung di ka susunod sa batas, kapag paglabag din sa batas yun hindi lang yung kapwa mo ang nakakalaban mo, magiging yung batas. So malaking gulo yan. Kapag gumagawa ka ng masama, kalaban mo yung mga tao, kapwa-tao mo, at magiging batas. So para hindi mo sila makalaban at hindi magkaroon ng kabuluhan, ay sumunod ka at mag-ianda ka sa paggawa ng mabuti na panuntunan ng pamahalaan. Ngayon, maliban dyan ay siyempre, kailangan ikaw ay maunawain, mahinaon at maibigin sa kapwa. Yan. So ikaw ay huwag kang magsalita ng masama sa kapwa-tao. So iwasan mo yung para hindi kayo magkatalo o hindi kayo makaroon ng masamang salitaan at pagtatalo. Kasi yung pagtatalo nauwi sa away, nauwi sa patayan. Yan. At ibang mga bagay. Yan. Kaya kailangan maging mahinaon tayo sa ating pagkapwa-tao para tayo ay hindi magkaroon ng mga paglalabanan ng mga pag-aaway-away. Yan. Kung tayo bayan doon sa takbo ng mundo ito, na ito ay makalaman nga, makasanlibutan, maraming kung masama. Kung di tayo ay gawin natin yung mabuti o nakalulugod sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya magitunay nga yung ating pag-ibig kung ano nakalulugod sa ating banal na Panginoon, sa iyo tayo may pagmamahal sa kapwa at magitunay ito. Pakaibigin natin yung mabuti laban doon sa mga kasama. Dapat suklam tayo sa masama para maiwasan natin yan. At tayo natin mag-iibigan na parang tunay na magkakapatid. Sa kaya kung nag-iibigan tayo na parang tunay na magkakapatid, nagmamahalan tayo, maiwasan natin yung away, maiwasan natin yung pagtatalo, ang paggawa ng hindi mabuti sa ating kapwa. Hindi lang ang away, etc. na kasama. Kaya dapat tayo ay well-disciplined, tayo ay sundin yung disiplina ng ating banal na Panginoon Diyos, na tayo ay may pagmamahal tayo sa kapwa-tao, tayo ay mahinahon, unumain, at paano ba natin sasagawa yung disiplina, tayo ay may pagmamahal. Yan. Kaya sinasabi, tayo ay matyaga, magandang loob, mabuti, matubid. Yan. Hindi tayo makasarili, hindi tayo mayabang, hindi tayo magagalitin. Hindi natin pinatutuwa kung masama nga. Kaya nga sinasabi, tayo ay mamuwi sa kasamaan. Yan. Hindi natin ang mabuti at tayo dapat ay mapagbatang na pag. Ang sa gayon ay nakapagpasensya tayo. Nakapagtitis tayo sa ating kalagayan para hindi tayo lumamang.
sa pag-uugali natin na yan, na gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay hindi nakalalabag sa pamahalaan at hindi tayo nakagagawa ng kasama maliit malaki na labag sa kalooban ng ating banal na Panginoon. So hindi na o kasamaan o hindi mabuting bagay at lalong-lalo na paglabag din sa pamahalaan. So ngayon ay tayo ay nagkakaroon ng disiplinang pagkatao, naging mabuti ang ating pag-uugali. Naging matuwid tayo, ika nga. Yan ang nais ng banal na Panginoon, maging matuwid tayo. Pag-uugali, hindi pagmamahal sa ating tao. Dahil sa yan ang nais ng Diyos, hindi lamang tayo basta sumusunod sa Kanya, kundi tayo ay matuwid. Kapag nung tayo matuwid may pagmamahal, hindi natin yung buong kautosan ay nauwi nga sa pangungusap na ibigin mo yung kapwa dahil lang sa iyo. Tayo ay mahal sa ating kapwa. Sa gayon, hindi tayo gagawa ng kasama sa ating kapwa kung tayo may pagmamahal. Kaya nga tayo ay may behavior tayo na mabuti, so nasusunod natin yung mga kautusan. So hindi basta tayo, hindi na basta tayo susunod dun sa kautusan, kundi we have a good behavior, mabuti tayo na naayon doon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Ganito yung mabuti na nais niya, nagabay niya para sa atin. Kung nagawa natin yung mabuti na yan, hindi natin malalabag yan. Kaya kagaya ng makita ng laman, hindi tayo dapat makapitan na lang. Kung tayo ay may pagnanasa pa rin, tayo madaling manghikayat sa iba't ibang uri ng mga kita ng laman. Kagaya ng sexual, kagaya ng material, yan, mga bagay na ganyan. Isa pang bagay na para tayo magkaroon ng magkakasundo-sundo, maliban dyan ay kapag halimbawa, isettle ka nung, halimbawa, may ginagawa ka ng krimen, dinimanda ka doon sa gobyerno. So, makipagkasundo ka sa kanya para hindi ka inimanda. Instead, ay lalo mo pa siyang gawa ng masama at makipaglamang ka sa gobyerno. So, mapapariwara ka, mapapahama ka. Magkakaroon lalo ng kaguluhan. So, sa life ay makapagkasundo ka at humingi ka ng kapatuwaran. So, yun ang dapat mong gawin kapag nakakakuha ka na niya. Yun bang mga nagawa ng masama kung magpatawad, kung mapapatawad mo pa. Kung kailangan disiplina ng pamahalaan, so, yan naman ay naayon pa rin sa kalooban ng Diyos kung disiplina pa. Pero kung naging nakapatawaran na yung bari mo, mapatawad. Maliban nga naman siyempre yung pabigat na dapat talagang disiplinahin siya ng pamahalaan dahil sa mahirap kung patatawarin mo lang sapagkat lalo na pagpatay ng tao. So ngayon dapat ay siya ay disiplina na inside jail to have a good behavior pag labas. So, on the other hand, mayroon pa rin mga pagkakatawa na maaaring gawin doon sa iba't ibang mga pagkakasala na maaari pang mahingi ng kapatawaran. So, at ang banal na Panginoon sa Kristo ay halimbawa, ikaw naman yung nasa gobyerno, kapag ini-enforce mo yung duty mo, dapat mayroon kang hindi lang yung lahat makasusunod yung nasa pamahalaan or wala sa pamahalaan, authority naman yun, dapat mayroon kang pagmamahal sa kapwa at may habag ka. Dahil kasi kapag ini-enforce mo, hindi mo pwedeng wala kang habag kasi maaabuso mo yung authority mo, lalo na gumagawa ng grabing masama. So maaabuso mo yung authority. So masusunod mo yung batas din at masusunod mo rin yung authority mo, yung panutulong ng authority mo, policy para matupad mo. Kung hindi maaabuso ka, maaaring gawa mo ng extra judicial o extra punishment mula sa sarili mo. So dapat susunod mo yung punishment na binibigay ng gobyerno, sundin yung process kung ano dapat. Kasi hindi mo dapat labagin yun. Kasi kung ano yung panapatan ng gobyerno, yun yung fair for all. Para madisiplina isang tao inside jail. Yun lang naman ang disiplina na binibigay natin. Kaya lang, ang pinakamahirap dyan, paano mo dadalhin sa kulungan isang tao na nakamali. Meron kasi lumalaban at ginagawa ng malaban. Yun yung sakripisyo na ginagawa ng mga ating nasa enforcement. Si Panginoon sa Kristo kasi, nagpakasakit siya kapag ituwid ng tao. So, binigay niya yung buhay niya. Yun yung mission niya sa mga enforcement. Dapat, ang pagsakot mo, ikaw ay nani-reach pero may habag ka, hindi ka yung risk mo, hindi ka basta makapatay ng pagpatay dahil risky ang trabaho mo. Kinakailangan, gawin mo yung lahat ng magagawa mo para madala mo at magsiklina sila. Sa kung dahil yun ang kailangan, meron silang buwang palinusin ng tao sa pagpapatawad ng Diyos at kapatulakan. So, muli, sana nagabayan naman kayo ng bayad ng
The Bible Evangelization sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo magkaroon ng mga makasa sa inyong kaligtasan ng spiritual. Third, maliban dyan ay tayo patuloy na sana ay magabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sana magabayan tayo ng kanyang pagmimilagro, ng kanyang kalinwalagan at kayo din naman na Panginoon Diyos, manal na Panginoon sa Kristo at ng Espiritu. Sana magabayan tayo palagi ng kanyang kalinwalagan sa ating pagbabahagi. At higit sa lahat ay unawain natin yung mabuting balita at ito ay ating pagbuhay. Sapagkat ang pagpili natin ng mabuting balita, ito yung ihahatid sa atin. Ang ating banal na Panginoon sa Kristo ang dating ng Panginoon. Kaya dapat natin sa buhay ito. Sapagkat ito yung basihan ng pag-atin niya sa mga dito. Ang mabuting balita ito ng ating buhay. Kaya kung di patuloy tayo magkaisa at unawain natin yung ating mabuting balita. Ngayon, at hindi tayo ang grade 1, karasan at BCP Vatican Church patuloy yung maliwanagan ng Banal na Santa Maria at patuloy yung mapagbuklod ng sangkatuan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong sa Kristo. At sa ating muting kainan sa The Bible Evangelizations ay patuloy natin mabuklod ang sangkatuan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong sa Kristo. Patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at kayo na ikayat sa pamkaliman ng mabuti. Yung mga pamalaan, maliwanagan kayo at kayo ay umalima at magpangyaran mabuti yung pamamahala, matuwid, makatotohanan at patas ng Espiritu at inutuloy. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless.